thy brethren, and cast out demons in the assembly, and thou in our midst, right now, my God, in Jesus' name, amen. Praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, thanksgiving, and majesty, only to our loving God, there is no Savior, give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Jose Almeida, the entire prophet of our loving God, our beloved, their experience in the Lord, and we remember and cherish their blessed preaching and teaching. And greetings to the whole blessed Almeida family, and to all my beloved family, my co-preachers, my co-workers, sa labidkas viewer natin, at sa inyo lahat po mga minamahal, palakpakan natin ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, ang Diyos natin ay napakabait. Amen. Amen. God is good, and God is good all the time. Alam niyo mga minamahal, totoo yung pangako ng ating Panginoon. Kaya dapat maging panatag tayo. Because God's promise of divine protection. Ang Panginoon may pangako sa kanyang divine protection. Langit noon nga pag-protection sa ating buhay. Pag-ibasa lang. Ating araran sa araw-gabi ito, God's promise of divine protection. Psalms chapter 121, verses 7 up to 8. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 121, ang talata ay 7 hanggang 8. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. 8. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailan paman. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi dito, the Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. Pangako ng Diyos yan. Kaya maging panatag po tayo dyan. Amen? Sabi niyo, the Lord preserve you from all evil. Sa lahat na gawa ng kaaway, proteksyonan tayo, preserve tayo palagi ng ating Panginoon. He shall preserve your soul. He shall preserve your going out and your coming in. Palabas man tayo, saan tayo pupunta, at papasok ulit tayo. Sabi, from this time forth, sa araw na to, sa oras na to, at hanggang sa walang katapusan. Palakpakan po natin, even forever and forever. Pangako po ng Diyos sa atin yan. Kaya, mga patutuan natin, puro protection from accident. Grabe po mga minamahal. Sabi nga dito, it is reality that evil exists in the world in which we live. May kaaway talaga na magdisturbo. Inid. Amen? So say, we need the help of God to help us. We have a great adversary. May malaking adversary tayo. Ano yung kaaway? Kalaban po natin. The devil who seek to destroy us. Yan po talagang. Kaya that's why we should always pray and ask for God for His protection. Because prayer is the powerful way that God has given us to reach out for strength, mercy, and protection. Dahil pangako niya siya, never leave us, nor forsake us. Pangako niya, hintay pabayaan ng Diyos, o tayo po ay kanyang pabayaan o talikuran. Pangako ng Diyos, sabi, I am with you always. Kasama niya ako palagi, kahit saan nga sulok, from this time forth and forevermore. Palakpakan natin ang Diyos, maminamahal. Pag may tagumpay, may mga gawa ng kaaway. Amen? Totoo talaga man naman, nung pumunta kami sa Kiga, OP, Maguindanao, ang ating chapel doon. 3 yung gawain natin sa Maguindanao. Sa Barangay Kiga, OP, Maguindanao. Yun ang chapel natin pinakauna. Ngayon, tumubo yan. Nagkaroon tayo ng chapel sa Timanan South, OP. Timanan South, OP naman, napakalayo po yun. Puro sigsag. Ang labas doon ay palibak. Pag kung papuntang Jinsan, yung itong na backdoor,
mga backdoor doon. Si harap yon ay ibang bansa na. Doon umaagi ang mga smuggle. Kaya sa may backdoor, pwede ka dumaan doon, papunta ng Taiwan, papunta ng saan ka pupunta, may mga barko din doon. Mga minamahal. Siya, ilagay, pasok yung mga pirata, yung mga taong mga talagang smuggler, mga minamahal. Kaya, pero may mga chapel tayo doon. Tapos isang chapel natin doon sa barangay Sitio Tumuan, sakop ng UP. Alam mo yung mga tao doon, mga IPs. Tawag na indigenous people, mga tribal sila. Kapatiran natin doon, halos mga tribal. Alam mo ang chapel na sa bundok, pinakataas ng bundok. Pinagawa natin sa chapel doon, walang ilaw. Walang ilaw sila doon. Paggawa tayong chapel, para mamainit sila. Bumili tayo ng generator, ilaw, amplifier. So doon sila, nag-overnight sila, sumasamba sila doon. May lagay tayo yung mga mature pictures sila na doon kay from OP, pumunta ka ng barangay Sitio Tubuhan, ang daanan mo, hanging bridge. Yung motor makadaan, hanging bridge, gumaganon. Ganon kahirap ang buhay nila doon. Mga minamahal, kaya umiyak yung si Sister Luz Biminda, yung kapatiran natin doon, tribal siya, pero nakatapos siya ng maestra. Pumunta ng Manila, ilang bisis siya gusto mag-abroad, hindi natuloy. Bumalik sa doon, nagkaroon tayo ng gawain. Sabi nga nila, ni-stop na nilang overnight prayer dahil mahirap. Pero alam mo, kinausap sila ng Diyos. Ibalik yung overnight prayer nyo. Binalik nila, nung binalik nila, alam nyo, sabi niya, sinod namin ang kalooban sa bagamat, napakahirap. Di wala kaming ilaw, generator, lang talaga magdamag. San wala silang pangbili ng gasolina. Pero ang Diyos, alam mo, grabe, nung nag-overnight prayer sila, maraming mga tribal na kumbirti, pati mga Muslim na kumbirti. Nakita nila ang kakaiba ng gawain natin sa gitna ng bundok yung chapel. May mga tao pa rin nagpupuri. Sabi nga ni Brother Noel Manyuhod, nang papunta na kami ng Kiga, kasi puro bundok, wala makita mga hayop lang. Sa isip-isip niya, paano nagkaroon ng tao dito? Parang wala naman tao. Kasi ang chapel natin sa dulo pa Pagdating doon sa eskwelahan, nakita niya yung sa gitna ng school, may maliit na cover court, dinugtungan nila ng kawayan, trapal, tawag sa Ilonggo, palapala. Tumulo-luwa ni Brother Noel, umiyak na puspos siya. Sabi niya, grabe yung Panginoon. Kala ko walang tao, dito pala maraming liligtas ng ating mahal na Panginoon. Hindi natin mapigilan, hindi natin ma-question ang kabaitan ng ating Panginoon. Gabi ang presensya ng Diyos from the start hanggang matapos, terribly ang presensya. To prove na ang Diyos ay kasama natin palagi. Pangako niya, I will always with you. Wherever you are, wherever you go, I am always with you. I will never leave thee nor forsake thee. Hintay pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Matthew chapter 28 verse 20, kaya hindi pag-ibasa, beloved brother Anthony. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, kabanata 20, ang talata ay 20. Nang magkagayoy, lumapit sa kanyang ina ang mga anak na lalaki ni Zebedeo. Matthew chapter 28, verse 20. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, kabanata 28, ang talata ay 20. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi ng Panginoon sa mga pusit, gawin niyo lahat ang inuutos ko sa inyo. Ituro, ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya sabi, ako'y kasama niyo palagi kahit saan sulok ng buong mundo. At malalayo man, mga kabundukan man, anumang lugar, hindi natin pinipili. Pinupuntahan natin, mga minamahal, binabisita natin mga kapatiran dahil ang sabi ng Biblia, gawin niyo, ituro niyo, ipangaral niyo ang salita ng Diyos at ako kasama niyo hanggang sa dulo ng buong daigdig. Samahan tayo ng Diyos.
Yan ang ginagawa po natin, mga minamahal. Malayo. Sabi ni Brother Pire, halos 10 hours ang aming travel. Totoo yan. Galing kami dito alas 8:30. Dumating kami sa dako ng UP alas 8 ng gabi, alas 9. Grabe ang biyahe. Minamahal. Tapos, kunting tulog, puri naman bukas, nag-arrange na kami doon. Pagod ang mga beloved press batch workers. Sa lahat kami, mga driver, mga minamahal. Pero ginagawa natin yung dahil utos ng Diyos. Kung tayo lang bilang tao, hindi natin makaya yon. Lalo may mga edad na tayo. Pero wala tayo. We are forced by the presence of God to do the will of God. Gawin na gawa natin ito. Mahirap. Marami tayong naramdaman, mga minamahal. Ngunit, dahil utos ng Diyos gawin niyo, ituro niyo, dahil samahan ta kayo sa hanggang sang sulok ng buong daigdig. Kaya pag ginanawa natin ang kalooban ng Diyos, walang reklamo, bagamat mahirap, pagod, we spend much money, lahat gawin, financially lahat ginagawa natin. Physical, capital natin, ang physical natin, material, financial, lahat ginagawa natin. Our efforts to do the will of God, ginagawa natin po ito. Totoo po, matutuwa tayo, maligaya ka, makita mo kapatiran na lulunag, pupuspos sila, sumiyakan na sila, natutuwa sila, grabing revival. Yan pong kagalakan na mapapawi ang iyong kalungkutan, mapapawi ang iyong pagod, mapapawi ang lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo. Hindi mabayaran ng salapi ang presensya ng Diyos. It cannot purchase with money ang presensya ng ating Malapaynon. Nung nakita ni sorcerer, pinatong ng mga apostoles ang kamay sa mga taon nag-receive ng Holy Spirit. Sabi ni Simon nga sorcerer, albularyo, pwede ba Pedro, bibilhin ko yan ng pera, yung gahong kapangyarihan na yan, nga ipatong ko lang kamay mo sa mga tao, makaramdam ng Holy Spirit. Anong sabi ni Pedro? Ikaw nga tao na puno ng kapaitan, puno ng kasalanan, hindi mo pwede bibilihin ng pera ang kapangyarihan nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Galing sa Diyos na ibigay sa mga malinis puso ng mga tao na inatasan niya na sinsiro maglingkod sa Kanya. Kaya sabi ni Pedro, magsisi ka, baka sakali mapatawad ka pa ng Diyos. Because the gift of the Holy Spirit, it cannot purchase with money. Your money and you will perish. You. Anong nangyari? Yung sorcerer, albularyo, nagpabautismo. Nagpabautismo, sumasama-sama sa mga apostoles. Nanonood, nakikita niya yung kapangyarihan ng Diyos sa kamay ng mga apostoles. Palagpakan natin Diyos, mga minamahal. That's why we confident this promise. Panatag tayo, nagitiwala tayo, we're so confident. Panatag tayo sa pangako ng Diyos. Ito po ay stricto na bagay na talagang ginagawa ng Diyos, mahigpit siya. Was promised to the nation of Israel ng kanyang pangakuan nga sila po ay proteksyonan ng Diyos. Sa mga pinili ni God, chosen people. Noon, ang mga Israelites people, mga chosen people, tayo ngayon ang mga tunay nga Juderation, chosen people of our loving God. Pinangakuan ng Diyos. Pangako ng Diyos yan sa mga totoong mananampalataya. I believe it is a promise to every true believers. Yang pangako ng Diyos matupad sa nambuhay. Indeed, it is true how God does do it this. Kaya maraming bagay daw, sabi dito. There are many ways God's protect us. First of all, God has divine plan for every person. And there is nothing that can stop it. It was established before we were born. This is called the sovereign will of God. Hindi daw mapigilan ang divine protection ng Diyos sa kanyang mga totoong manampalataya ng mga pinili. Ang tawag yan, sovereign will of God. Yung kalang walang hanggang pagka-Diyos nga kalooban, protektahan tayo ng ating Panginoon. Kaya saan man tayo paroon, saan tayo pupunta, huwag tayo matakot. Basta ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Lumakad ka man sa dagat, sa ilog, sa kabundukan, sa lugar nga mahirap. Sabi ni David, even though I walk through the valley of the shadows of death, kahit lakaran mo, valley of the shadows of death, may anino ng kamatayan doon.
Sabi ni Psalmista, I will not fear. Hindi ako natatakot dahil kasama ko ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. The Lord shall preserve you from all evil. And He shall preserve your soul, and shall also preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. Pag-uwi namin mga minamahal, nagligpit pa ng mga sound system. Malis kami gabi na, alas 6, 6:30, alas 7. Convoy kami, hindi pwede may mauna, convoy kami na 4 kay pagdating dyan sa mga lugar ng mga Muslim area, lalo sa Pikit, delikado po yung nag-isa-isa ka lang. Yung mga checkpoint doon, marang tanod na nakaupo, 2 eh. Ganon-ganon na sila. Kaya pag maraming, hindi na pinapansin. Kaya dandaan lang kami. Mga 8:30 na kasi, pag maglampas namin ng Badsayap, ang sunod niya na lungsod, Alyusan. Yung Alyusan, yun, madilim yun. Yung tawag na Alyusan, compose po yun ng lugar namin sa Panay. Alyusan, Alimudyan, ag San Miguel. Yun mga bayan namin sa Iloilo, sa Panay, Alimudyan and San Miguel. Kaya Alyusan. Yung mga tao yan, puro galing ng Panay. Lahat Ilonggo. Lahat sila doon. Kaya ang tawag niya Alyusan. Alimudyan, Oton, at saka San Miguel. Yung kanyang mga bayan. Si Brother Jonathan, pagod na rin, siyang guide namin. May 10-wheeler dito sa tabi, umubertek kasi video yung straight, tapos sa dulo pa ganon. Umubertek sa do, dead end. Hindi niya alam na pagdating doon, pag ganon pa ng daan, ay dito may nakaharang mga yung malalaking mga gipurma mga barrier nga simento, ganong kalaki, nakaharang yan. Kasi dito imburnal, mahulog yung mga tao. Malalaki yun, marami mga 6 ata nakaganon. Hindi niya alam, pag ganon, liliko sa siyempre mo lampas dito. Dito pa sa dumaan sa kilid, sa may, wala ng simento, yung palang buhangin, ay ng mga sagbot, umabirtik siya. Yung distansya niya sa T-wheeler, ganun lang, birtik siya. Pagdating sa DDA, nakaganon pala doon, nakaharang yung pinakadako nga barrier nga simento. Grabe, nakarangkada siya. Kitang kami sumusunod Talagang sinungay ng Starex diri sa right side. Isapig gabi ka magkakapal na simento yon. Ang loob ng simento, ng barrier, hard barrier, ganito kalalaki nga bato. Hindi mo basta-basta mawasak yun. Pero sinungay ng ulo ng Starex, wasak yung ilalim, yung gulong putok. Nawasak yun. Nawasak yung barrier nga simento nga napakakapal. Mga bato, lalaki ng sandaan. Tapos yung Starex, pag ano yan, lumukso, lumipad. Pagwasak, gumano, no? Kitang-kita namin sa likod lumukso, lumipad. Pak! Ang himala, kinontrol ng Diyos ang manubila. Pag ganon, diretso lang, doon pa rin sila lumampas. Dito isa ka barrier, dito lang. Dikit, ganon lang, dikit. Tapos pagtingin doon, malalim pala. Ang himala, hindi naratol yung driver, inutiksyon na ng Diyos yung kamay. Hindi siya na ganon. Kaya kung gumanon siya, sa lakas ng tinwirin, maganon siya, ikaladkad siya doon sa dulo. Pero doon na ng stop, pinuntahan namin. Alam mo yung sakay, mga beloved workers, Tir Maricel, yung anak niya maliliit, 2. Tapos yung 2 brother sa likod, nakahiga, Sister Janet, asawa ni Madalitan, katabi si Janice, asawa ni John Mar. Yung magaling nga mekaniko. Magaling din mangloko. Lahat sila doon. Nagulat sila, tulog. Pag naramdaman, lumukso lang Starex, parang kabayo daw. Pagbaba, ano nangyari sa atin? Wait tayo. Yung anak ng isang orchid, ni Vanessa Angel, nagganon siya. Ano nangyari, kuya? Sabi ko, walang nangyari. Lahat sila ginising sa pangyayari.
Kahit isang bukol, si Janice kunti lang daw, may bukol kung umuntog. Pero wala silang naramdaman. Grabe ang divine protection ng ating Panginoon. Lahat ng tao naglabasan, yung may bahay dito, may tindahan, lumabas, tumakbo, nakatsinilas yung tao. Mayaman, may grocery. Saan kayo, sir? O taga-Diyos bukusid kayo? Kami, galing kami doon. Ganoon? Nabaptist din kami. Sabi, sige. Wala bang nangyari? Walang patay, walang ano? Kung wala. Sabi, grabe ang Diyos nyo ba? Buhay na buhay ang Diyos nyo. Mga Panginoon. Kung baptist din ako. Sabi yung kay Pastor Almeida, opo, grabe. Totoo ang Diyos sa Diyos mo kasi. Lahat ng mga tao nagpuntahan, mga rescuer, dami. Tigala. Pagdating rescuer, ganun-ganon sila. Pero sa doon, sa dulo, may natumba na dito na truck. Kaya sabi, itong lugar, accident prone. Marami dito na mamatay. E pag doon nga lugar, tawagan ng LGU, mga rescue, takbo kagad, akala nila may patay. Sabi ko, sir, may namatay din yung makina. Pero pag umandar din. Grabe ang Diyos yung Brad. Ganun siya. Pinangaralan namin, Bernuel, sabi ko, bigyan nyo na ng pansin. Lagyan nyo ng karatula, signboard yan, iayos nyo niya. Sabihin nyo yung mayor nyo. Huwag nyo hintayin na marami pa mamatay dito. Marami na nga namatay. Kayo nang sabi, opo, salamat sa malala. Sabi ng Baptist, sir, kung sino gusto mag-CR, pasok sa bahay. Gusto magkapi, magtimpla ako kapi. Kung marami kami, hindi bali marami, pakapihin tayo lahat. Nagpuntahan yung urke doon, naglabas ng mga tinapay, ang dami, tinapay. Sabi, asa yung pretzel nyo? Dalhan na lang, gusto mo ipost. Lahat sila doon. Hinipo ng Diyos. Sabi niya, grabe ang Jesus, miracle ko siya. Parang wala lang kami, parang chair lang, parang gano'n lang. Kumbaga parang ordinaryo lang, parang wala eh. Kasi Diyos naman natin makapangyarihan, kaya parang walang nangyari. Pero may malaking nangyari. Ngayon, tinalian ng ni Brother Arnel yung guma, wala na yung yung bumper, pinalitan ng gulong, may reserba, pag gano'n, pero lang ka, okay, takbo naman kami. Dumating kami sa Carmen Cotabato. Kasi sunod yun, pikit na eh. 12:00 ng madaling araw. 12:00 na kami dumating. Halos walang tulog. Yun po ang buhay ng mga manggagawa para malaman nyo. Yun ang buhay namin. Lahat ng araw natin buhay risky. Kanina may kapatiran lumipad Manila, panay sa cellphone ko, sa messenger, panay hingi ng prayers. Kasi kuya, lipad na kami ngayon, mahangin, maulap. Sabi ko, mayroon po pangako ng Diyos, divine protection. Makalipad kayo at makalanding. Sabi ng Biblia eh. Diba? Yes, the Lord shall preserve you, your going out and your coming in. From this time forth, even forevermore. Sa ating pagpasok, sa ating paglabas, umpisa sa araw na ito hanggang sa walang katapusan, ang protection Diyos palagi sumasama sa atin. Palakpakan natin ang Diyos, maminamahal. Ilang beses na nangyari sa aming mga pagbiyahe namin, beloved wife po, mga anak namin, ilang beses na nangyari sa amin sa aeroplano. Dito pa sa Lumbia ang airport. Galing kami sa Manila, events din ata yun. Ang sinakyan namin, airfield pa. Kasi wala yung PAL noon eh. Mating kami siguro, parang may signal number 1 yun. Gabing ulan, pagi. Pag-landing na namin, papalanding na kami sa Lumbia. Imagine, grabe ang aeroplano. Parang, parang jackhammer. So, grabe yung puri namin. Hindi ko na alam na malakas na pala yung busis namin sa pagpupuri. Tahimik yung mga tao, pati mga Muslim tumahimik na grabe yung puri namin. Kanta na kanta. Sarapan namin, madalang matanda na nagaganong-ganon na sila. Sabi ng piloto, maglalanding na tayo. Paglanding, malapit nang bumaba, biglang bumalik. Biglang balik na aeroplano, basta hindi nakalanding, balik ulit. Balik sa ere. Mamanal, we have to try.
Balik ulit kami, landing. Bigla naman balik. Parang kada patas, gangiginig yung plano. Bumalik. Umikot kami papuntang Mactan, nag-grip fuel. Ito na. Nag-grip fuel. After mga 30 minutes, bumalik naman. Bumalik naman. Pagbalik, pangatlo. Yung prayer ko noon, Lord, liligtas mo kami. Yung prayer ko na iba, Lord, bigyan mo ng mapanatang na loob, katapangan, karunungan yung piloto. Hindi siya manervyos. Dali malapas, Jesus name, hallelujah. Pangatlo. Wala pa rin, bumalik naman. Pagbalik, gumano na, maikot naman siya. Mababa na lang, biglang bumalik. Pagbalik, sabi ko, Lord, pang-apat na to, Lord, bahala ka na sa aming buhay. Alam ko, hindi mo kami pabayan ng pangako kang protection. Paglipad, baglang naglanding. Grabe yung Panginoon. Lumanding eroplano, biglang bumagsak. Pagbagsak, kala ko maputol yung talagati ng eroplano. Pero nakalanding kami. Sabi ng mga Muslim, Allahu Akbar. Sabi ko, praise the Lord, hallelujah! Nakababa kami. Gabing nervyos namin. Kumain kami sa Renderia kasi alas 8 na ng gabi. Nandun din pala yung dalang matanda. Kumain. Di ba kayo yung sa likod namin, ma'am, sir? Oo. Alam nyo, naramdaman namin yung prayer nyo. Damang-dama namin yung prayer nyo. Taga saan ba kayo? Kung nakadismo ko siya dyan, ay kaya naman pala. Sabi ko ito, mga totoong Kristiyano to. Sabi nila, baptist din kami. Alam mo? Iba tayo. Amen? Naramdaman na yung prayer natin, sila nagpiprayer. Kasi alam nila, hindi naman pinapakinggan ng Diyos yung prayer nila. So dahil sa ating prayer, kahabagan ng Diyos, prayer mga pastor, naging panatag sila, naging confident sila. Nagkwento sa akin yung asawa, may edad na. Alam mo, sir, yung mister ko, retired Air Force piloto. Piloto pala. Nagkwento sa akin. Alam mo, sir, bilang piloto, ko, yung ginawa ng piloto, last recourse na lang yun. Last na lang. Kung hindi pa tayo nakalanding ng maayos, kung wala ang Diyos, ewan ko lang. Pa hindi na tayo magkita. Sabi ko, hindi pa yung tulutan ng Diyos, sir. Di ba naniwala in kami sa Biblia? Totoo. Kaya naniwala ako, naramdaman ko yung prayer nyo, totoo yung pangako, because God has promised a divine protection. Pag may mga ganon pangyayari, mayroon mga pagpapala. Pangalawa, lipad na naman kami. Matagal kami nakalipad. Bakit matagal nakalipad sa Manila pa? Kaya pala may ginaayos-ayos ang eroplano. Hindi nagsabi ang piloto. Matagal. Nang lipad na kami, pinilit. Ano matagal? Lipad na kami, parang naramdaman ko nanginginig. Nung malapit na kami sa area, mataas na, sabi ng piloto, ladies and gentlemen, sorry for the discomfort. We cannot proceed to Cagayan de Oro. We have to turn our ways to Mactan, Cebu because the plane has a technical defect. Sa kapel sinabi, hallelujah, singgitan kami. Maingay yung mga Muslim. Nakalanding kami sa Mactan, Cebu. Ngayon, standby kami doon. Abot na ng alas 10 ng gabi, alas 11. Walang nagsalita. Kami, may transfer ng aeroplano, ganito. Hindi kami pababain. Tumayo ako. Tumapang ako ba? Kung ma'am, pababain nyo kami, hindi. Kasalanan nyo to. Bakit hindi ka nagsabi sa Manila pa lang may defecto aeroplano nyo? Kung nakras tayo, ma'am, wala na tayo ngayon. Huwag kayo ganun, ha? Mababa kami. Basta, yung mga pasahero biglang tumahimik. Wait lang, sir. After mga 5 minutes, may tumawag. Sabi, sir, wait lang.
Bababain namin kayo, pero mayroong darating na pagkain para sa inyo. Sabi ko, i-hotel namin kayo. Pag may trials, may pagpapala. Alam mo, pagdating namin sa hotel, para akong artista. Nilapitan ako na iba-ibang klaseng tao, in-interview ako, Sir, ano ka ba, Sir? Saan ka nga idinse, Sir? Anong protection? Ano bang, mo, tayo? Kung bakit po? Kasi gabi, ang tapang mo kanina. Ako, Sir, lawyer ako. Lawyer ako sa libre sa Cagayan. Yung isa, Sir, professor ako. Sir, saan ka bang division sa CDO? Ano bang rangko mo doon? Kernel ka ba? Alam mo, grabe yung Panginoon. Ang ginawa ko, nag-preach ako. Sabi ko, preacher ako sa Diyos mo ko said interest ministry. Headed by Pastor Bilas Almeida. Kaya pala, Sir, gayang-gaya ka sa pastor mo matapang. Walang tatakutan. Dahil sa iyo, Sir, tumapang din kami. Salamat, ha. Ginamit ka ng Panginoon, kaya nakababa tayo. Nagkainan kami doon sa kantin, tinapukan ako ng maraming tao. Galing sa abroad. Galing sa abroad lahat. Grabe talang Panginoon, no? Itaas ka ng Diyos. Pagkita kami, good morning, Sir. Good morning, Sir. Ganoon lahat sila. Ang Diyos, itataas ka. Hindi ka pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Pinatulog kami sa hotel, libre, hapunan, tangalian, hanggang piliin naman sa ilan ng flight namin. Libre, may libre nga 2 ka ticket, 2 ka flight balik-balik, libre lahat. Grabe, sabi ko kay Shital, grabe pa pala man, di ba? May libre pa kami ang kupon, 2 ticket, bahala kung saan punta. Alam mo, tinanong ko yung waiter, magkano yung hotel na to? Yan, 5,500 ang gabi, sir. No, grabe. Ay, hindi. Gano to? 5,500 ang isang gabi. Ang kapal ng PUM. Pinatulog kami. Pag umaga, pinabalik kami, maganda yung flight namin. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. I-recall ko lang din, nung bumunta kami din ng Kiga o Pangindanao, yung Starix natin na dyan, medyo luma-luma na, sinakyan ng mga bila worker, sa kadingilingan kami. Pag-akyat, pababa, kurto pala, hindi nakabig ng driver, ng slide. Bangin yan, makapalalim. Accident prone area din. Hulog sana sila. Doon si Badir Dado nabali dito. Kinakatukod. Yung pamangkin ko na, muntik na bali yung ilong. Pango na, muntik pa nabali. Lahat. Mabuti ang Panginoon, imbis pupunta sila, may kanal. Yung kanal, doon pumasok yung gulong. Bumaon yung gulong, kaya sa sobrang impact, na gano'n yung ulo ng Starix. Pag tumakbo sa tagilid na, alam mo, ang nagtulong sa amin, mga Muslim, lahat ng mga Muslim, pinuntahan kami. Sir, may go-pero panghilot. Ayaw, hindi na mahilot. Hanggang mga LGO, pinuntahan kami. Binayaan namin yung gawain yung Starix, punta kami, silang naghila papunta sa munisipyo ng Kadilingan. Kami pumunta kami, kiplastal na doon. Pagbalik, hinintay kami nila sa pinagawa namin. Pinagano namin, nakauwi pa kami. Grabe ang divine protection ng Diyos. Sabi ng mga tao, no, Brad, last week lang, isang bandito, 15 ang sakay, patay lahat. Andun pa yung ban, hindi nakita, hindi nakuha. Pero grabe sa inyo. Sabi ko sa mga Muslim, makapangyarihan si Allah. Ano siya? Sabi ko, Allah, Jesus, parehas lang. Kaya nag-espito sila. Hindi po tayo pabayaan ng ating Panginoon. Palakpakan natin, Diyos. Maliban pa may protection ng Diyos sa atin, kasama pa yung mga anghel yan mag-protect sa atin. Psalms chapter 37 verse 4, and God has given to every person a guardian angel to protect us from danger. Kaya may guardian angel po tayo. And the angel of the Lord encamped round about them that fear Him and believer them. And these are God's messengers to protect us. Yung anghel, messenger ng Diyos yan, mag-protect sa atin. Kaya hindi pag-ibasa. Psalms 34 verse 7. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 34, ang talata ay 7.
Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, Diyos. Ang anghel ng Panginoon, the angel Lord encampeth round about them that fear Him and deliver them. Pag ikaw may takot sa Diyos, sumusunod ka sa Kanyang kalooban, mayroon kang guardian angel, paikot-ikutan ka palagi ng anghel. Pag may takot ka, pero kung wala kang takot sa Diyos, walang anghel sasama sa iyo. Katandaan po natin yung Biblia. The angel of the Lord encampeth round about them that fear Him. Sa mga may takot lang, sa mga may matuwid lang, and deliver them, at iligtas tayo ng Panginoon. Pero hindi ka gumagawa ng katwiran, matuwid, gumagawa ka ng kasalanan, wala kang takot sa Diyos gumawa ng kasalanan, walang anghel, walang guardian angel babantay sa iyo. Kaya matataka ka, pupunta ka sa disgrasya, kapahamakan. Bakit? Walang protection sa iyong Diyos. Bakit? Wala kang takot sa Diyos gumawa ng kasalanan. Pero kung may takot ka sa Diyos, ginagawa mong kalooban niya, mayroon kang guardian angel, samahan ka. Proteksyonan ka, i-deliver ka ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng pastor, sa aming mga dati, magkursada kami sa mga malalayo, Angat Bulacan, hindi ko makalimutan. Kasi Angat Bulacan, may MP yun eh. Mariandi, dito ka sa owner, kami lahat, magpuri kayo, puri. Maglabang naglalakad kayo, magpuri kayo. Walang magbibiro, walang mag-isip ng masama, walang gagawa na hindi maganda. Sabi naman ng pastor, magpuri kayo. Dahil pagpunta tayo sa operasyon sa spiritual, ang demonyo, gagawa siya ng paraan to destroy us. To destroy us. Kaya pag pumunta tayo, pupuri ka sa sakyan, magpuri ka. Concentrate, huwag magbiro, magkomedya, wala lahat. Huwag mag-isip ng ano paman. Kailangan ang ating isipan concentrated sa ating mahal na Panginoon. Kaya yung kaaway natin, yung diablo, gahanap ng masisila yan. Ang plano niya to destroy us. We have a great adversary, the devil, who seek to destroy us. Wasakin tayo. Kaya nga ang pinakasandata natin, prayer is a powerful way that God has given us to reach out for strength, mercy, and protection. Manalangin tayo palagi, magpuri. Ay, huwag ka patamad-tamad ng magpuri. Huwag ka magtiwala sa sarili mo. Magtiwala ka sa Diyos. At gaano ka man kagaling, pag kulang ka sa puri, kulang ka sa guidance ng Diyos, wala ang protection ng Diyos sa iyo. Hindi tayo magtagumpay sa mga gawain ginagawa natin. E sabi dito, prayer is a powerful way that God has given us to reach out for strength, mercy, awa at protection ng ating mahal na Panginoon. Dahil pangako niya, I will never leave thee nor forsake thee. Ang Diyos, samahan tayo ng mga anghel niya kung tayo gumagawa ng kalooban niya at may takot tayo sa Diyos. God has delivered us from any works of evil. Dahil pangako niya, I am with you always, even up to the end of the world. Palakpakan natin, Diyos, mami naman. Awitan natin mahal na Panginoon. Yan ang sikrito upang makamit natin God's promise of divine protection. Pangako ng Diyos. Prayer is the powerful way that God has given us to reach out for strength, mercy, and protection. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, For I am thy God. I will strengthen thee. Reach out for strength. I will help thee. Tulungan tayo. Uphold thee. Punitan tayo ng Panginoon. Hawakan tayo ng Diyos. Right hand with righteousness. Fear thou not. Fear thou not, for
kagandahan ng Diyos. Huwag maglulupay-pay. For I am thy God. Lord thy God, withhold thy right hand, sing to thee, fear not. I adore thy God, withhold thy right hand, sing to thee, fear not. Thou not, for I am with thee. I am with thee. Be not dismayed. Magmagluya, magmaglupay. For I am thy God. I will strengthen thee. I will strengthen thee. I will help thee. Sing it. I will strengthen thee. Prayer is the powerful way of God has given us to reach out for strength. Sabi, I will strengthen thee. I will help thee. I will uphold thee with the right hand of His righteousness. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Kaya tayo, pag umalis, saan tayo pupunta, mga minamahal? Huwag kang umalis sa bahay mo na wala kang puri, wala kang prayer, sincero magpuri, sincero manalangin, upang ang divine protection ng Diyos, kalakasan, habag at awa manatili sa atin. Hallelujah! Dahil pangako ng Diyos yan. Pangako ng Diyos yan, I will never leave thee. I will go before you up to the end of the world. If you fear Him, may takot ka sa Diyos. Samahan ka ng mga anghel, iligtas tayo. Hindi tayo mabayaan. Jesus. Ilayo tayo sa madisgrasya sa kunat kapahamakan. May disgrasya man, ngunit walang kapahamakan. Dahil protektado tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo lahat, mga minamahal. Lahat tayo manalangin. Tapos pusong manalangin. Prayer is only the powerful way that the Lord has given us to reach out o maabot natin ang kalakasan, awa at proteksyon ng Diyos. Ipag-pray mo, pagalingin kasi yung karamdaman.
Baguhin ka yung buhay, pagpapalain ka ng Diyos. Magkaroon ka ng divine fear, takot sa Diyos, upang ang mga anghel samahan tayo at maging matagumpay tayo. Huwag tayo magtiwala sa ating sarili. Itiwala natin lahat sa Diyos. Because God promises divine protection. Opo, dakilang Diyos mula sa Jesus, mula Panginoon. So dalangin namin, dearly beloved parents in the Lord, hallelujah. Panginoon, pagpalain mo kami sa gabi ito, ibabang kapangyarihan mo sa amin, Lord. Kapatiran, may katay karamdaman, problema, kahirapan, kahilingan sa iyo, ipagalob mo kanila, Panginoon. Palayain mo sila sa gapos ng kaaway, hallelujah. Mga problema, kahirapan, kawadon, kapitos, kahinaan, alisin mo sa kanila. Tulungan mo kami, Lord, magkaroon kami ng takot sa iyo. Panginoon, pang protection, gabay, manatili sa amin, ng grasya, biyaya, Lord. Tulungan mo kami, pangunahan mo kami palagi. Dahil pangako mo yan, Lord, that you never leave us nor forsake us. Samahan mo kami saan kami paroon sa buong daigdig, Lord. Ikaw, Diyos, makapangyarihan lahat. Sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Patong kami mo sa ulo niya sa nagataas. Lahat tayo maglihans with all power and authority. Opo, minsan na paulit, mala Panginoon, sa dalay mala Pastor, babang kapangyarihan mo sa amin. Pagpalain mo kami lang yung demons, Pastor. I by the power of the demons, impermanent the sickness and diseases, cast out from the children in the might of bless the champion, financially, physical, spiritually, heal the sick, sublime, bless them so much, my Lord God. In Jesus' name, amen, Pastor Lord. Hallelujah. Palakpakan natin, Diyos, maminamahal. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay. Lugso tayo. Singgit tulog abisis. Kusog. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, yung mga gusto pumunta sa 50th, mga choir members, mga adults, hindis lang ang fasting. Yung mga adults, hinay-hinay lang sila. Sa mga pioneers at sa mga single, hindis lang ang fasting. Sa lahat ng mga
Beloved and Preacher, kaya Andy Binias, mga minamahal, tayo po'y magkaisang manalangin magpasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Upang mapagpala naming Ama Diyos ng pagkapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan may pinagmamahal na Panginoong Hesus, ng dalangin na minagalang Malpastor, Will Distrad, Almeida, sa oras ito, mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito na kaming tinipon, pinagkaisa upang sa pagpupuri, pagsamba namin sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa buong kalakasan, mahal na Panginoon, na sa oras ito ay pong lubos pinapasalamatan, mahal na Panginoon, na pong nilangisan ang bawat yugto, banal na gawain, simula po sa pag-awitan, joyful song, solemn song, na tunay mo pinadama banal na presensya, mahal na Panginoon, na sa bawat patutuo ng beloved kapatid, naging pagpapala po sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, sa pag-awitan sa mga beloved kuway, na sinamahan mo, binuhos mo banal na presensya, mahal na Panginoon, sa pagpaliwanag ang potandog ni siyang susi ng pagpapala. Maraming salamat nito, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita namin napakinggan, naging pagkain po namin espiritual, nagpagbigay po sa amin, nagagalakan, mahal na Panginoon, upang kami magpatuloy, mahal na Panginoon, sa iyong divine protection, hallelujah. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa tagumpay ng banal na gawain, hallelujah. Sa oras ito, mahal na Panginoon, may dadalangin sa iyo, hallelujah, na sa aming pagpawi sa bawat isang tahanan, mahal na Panginoon, pag-ingatan mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Kung gaano po may iningatan papunta dito, mahal na Panginoon po, sa aming pagpauwi, gabayan po kami, mahal na Panginoon, ibalik mo kami sa sunod na gawain, mahal na Panginoon, Bernard Priya, na puno po ng kagalakan sa aming puso, panghawakan mo po kami hanggang sa iyong pagbabalik. Ito po ang samot panalangin sa mga kaparingang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Jirel. Maglamanuhay tayo na mahal. We love the Lord.